Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 10, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline. 2026 National Budget, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado. Kontraktor na si Sara Diskaya sumuko sa NBI sa gitna na napipintong paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng Kongreso na iprioridad ang pagsasabatas ng Anti-Dynasty Bill at Independent People's Commission Act. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte humiling ng Travel Authority para makabiyahe sa 17 mga bansa. Meralco may bawas singil sa kuryente ngayong buwan. DOJ nakakita ng sapat na ebidensya para sampahan ng kaso si Atong Ang at 25 iba pa. Kaugnay naman sa pagkawala ng mga sabongero. Sa ating pong Metro News, Quezon City nakapagtala ng mahigit 600 bagong kaso ng dengue at 4 na nasawi. Sa Science and Technology News, bird flu maaring magresulta sa isang pandemya na mas malala pa kaysa sa COVID-19. Ayon po yan sa isang foundation sa France. Sa ating namang lifestyle news, Belen Team 2025 Christmas Stomp inilabas na ng PhilPost. At sa ating music trivia, ngayong petsa nirelease ng ABBA ang awitin na ito na kinilala bilang kanilang most popular singles. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, Christmas tree ng isang hotel sa England gawa sa mga lobo. Ang ating po oras, 6:42 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Lusot na sa Senado ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026. Sa botong 17 na pabor, walang tumutol at walang nag-abstain, ay nakalusot na sa third and final reading ang 2026 General Appropriations Bill o GAB. Wala namang senador ng komisyon pa sa pambansang pondo bago ito pagbotohan sa plenaryo. Sinabi ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na siyang sponsor ng 2026 budget na pinalakas sa ilalim ng 2026 GAB ang mga programa ng pamalaan para matugunan ang pangangailangan ng publiko. Pinagtibay din niya ang proseso ng budget laban sa anumang uri ng korupsyon kung saan mas transparent, mas disiplinado at mas accountable ito. Samantala, inaasahang sa December 11 o sa Huwebes ay sisimulan na ang Bicameral Conference Committee na target tapusin sa December 13. Samantala, liderato ng Senado nanindigan sa live streaming ng Bicam. Narito naman po ang report ni Conde Batak. Conde. Nanindigan si Senate President Tito Soto III na hindi siya papayag na hindi i-live stream ang Bicameral Conference Committee ng 2026 National Budget. Naunang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may mga kumukontra mula sa Kamara na i-live stream ang Bicam ng pambansang pondo. Nilinaw naman ni Soto na wala namang nangyaring diskusyon ang Kamara sa Senado patungkol sa pagtutol nila sa live streaming ng Bicam, kundi mga pasabi lang ang nakarating sa kanya. Nakasamaan niya nila si House Speaker Bo GD sa ginanap na LEDAC meeting at wala naman itong sinabi tungkol sa issue ng live streaming. No, wala naman. Siguro may mga pasabi lang. Merong mga ilan nagpapasabi. Pero kanina kasama namin si Speaker Bo G. Wala naman siya sinasabi sa akin. So hindi naman kami papayag dahil yun ang usapan namin nila Presidente. Si President Marcos mismo nagsabi.
Dapat i-live stream, di ba? Sinabi naman ni Senator Erwin na sa panig ng Senado ay walang duda na gusto nilang i-livestream ang BICAM dahil wala namang itinatago. Ito rin anya magandang pagkakataon na makialam ang publiko at mawala ang pangamba sa ipapasang pambansang pondo ng Kongreso. Sa December 12 hanggang 15 na isasagawa ang BICAM para sa budget na gaganapin sa Intramuros. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, sumuko na sa National Bureau of Investigation o NBI ang kontratistang si Sara Diskaya. Ito ay matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalabas na ang warrant of arrest laban kay Diskaya ngayong linggo. Ayon sa mga ulat, nagtungo sa tanggapan ng NBI sa Pasay City si Diskaya kahapon ng umaga. Habang nakabinbin pa ang warrant of arrest, humingi umano ng tulong si Diskaya sa NBI para sa voluntary custody. Samantala, bukod kay Diskaya, sumuko rin sa Pasig City Police Station si Maria Roma Angeline Rimando, ang executive officer ng St. Timothy Construction na pag-aari ni Diskaya. Ayon sa abogado ni Rimando na si Attorney Cornelio Samaniego, kusang sumuko ang kanyang kliyente matapos ipag-utos ni Pangulong Marcos noong Biyernes ang pagtunton kay Rimando, kay Diskaya at ilang pang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation kaugnay ng umunoy 96.5 million pesos na ghost project sa Davao Occidental. Kamara nanindigan na noon pa nito isinusulong na ibukas sa publiko ang pagtalakay ng BICAM sa proposed 2026 national budget. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Grace Mariano. Nanindigan ang House of Representatives sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Bogie D. III na noon pa ay isinusulong na nito na ibukas sa publiko ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 national budget. Inihayag ito ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing matapos lumabas ang balita na tutol daw ang ilang kongresista sa planong live streaming ng budget deliberation sa BICAM. Di ni Swansing bago pa lang magsimula ang budget deliberations noong Agosto ay isinulong na ng liderato ng Kamara na maibukas sa publiko sa pamamagitan ng live streaming ang pagsalang ng proposed budget sa BICAM. Sa katunayan, ayon kay Swansing, noon pa siya nakikipag-ugnayan kay Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian kung paano maipapatupad ang live streaming ng BICAM deliberations. Pinaalala pa ni Swansing na sa kanyang press conference noong October 20 ay kanyang pinagtibay ang commitment ng Kamara sa live streaming ng proseso ng BICAM para sa pambansang budget. The House has always been very firm on our commitment to opening the Bicameral Conference Committee proceedings, more specifically live streaming the BICAM. As early as August, even before the budget deliberations, the House leadership has already made pronouncements with regard to opening and live streaming the BICAM. Senator Win Gatchalian and I are already talking about how to operationalize the live streaming of the BICAM. Simulat sa pool ay matibay na ang paninindigan ng House of Representatives patungkol sa pag-livestream ng BICAM. Yan po si Representative Micaela Swansing. Ako si Grace Mariano ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado at Kamara na iprioridad ang pagpasa sa 4 na legislative orders kabilang na ang Anti-Dynasty Bill at Independent People's Commission Act. Kasama rin sa pinapaprioridad ng Pangulo ang Party List System Reform Act at ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o KADENA. Ang mga panukalang ito ay naglalayong sugpuin ang political dynasty sa gobyerno ng Pilipinas, bumuo ng isang komisyong mag-iimbestiga
pag-iimbestiga sa anomalya sa mga proyekto ng gobyerno, siguraduhing maayos ang sistema ng party list at tiyaking naseserbisyuhan ang mga Pilipino at siguraduhin ang transparency sa lahat ng government agency singgil sa kanilang budget. Samantala, sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na nagkasundo rin ng LEDAC sa timelines ang pagpasa ng 2026 General Appropriations Act at ang pagsusumiti nito sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, malawakang konsultasyon sa publiko para sa 4 na priority reform bills iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa report. Iginiit ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi lang pag-apura ang hinihingi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso kundi seryosong pag-aksyon sa 4 na panukalang batas. Ito ang Anti-Political Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act. Ayon kay Recto, kailangan ng malawak na konsultasyon at dapat tanungin ng iba't ibang sektor at ordinaryong mamamayan para maisama ang pinakamagagandang ideya sa mga batas na ito. Mahalagaan niya ang mga panukalang batas kaya dapat bukas ito sa lahat ng grupo para maging kapani-paniwala at hindi lang gawa ng iilan. Git pa ni Recto, mas gaganda ang batas kung makikinig sa lahat ng opinyon at pangailangan ng mga Pilipino. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Humiling ng travel clearance sa liderato ng Kamara si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte upang makabiyahe sa 17 bansa mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Sa ilalim o sa hiliham kay House Speaker Bonji D, binanggit ni Duterte na magtutungo siya sa Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. Binigyan din ni Duterte na sariling pondo niya ang gagamitin sa naturang mga biyahe. Hiniling din ni Duterte na payagan siyang makadalo virtually sa mga pulong at plenary sessions ng Kamara. 774 Balita Ngayon. Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Disyembre. Sa anunsyo ng Meralco, nakasaad na bababa ng 36 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, ang bawas singil sa kuryente ay bunsod ng pagbagsak ng transmission at generation charge. Bunsod dito, aabot sa 71 pesos ang maaaring matapya sa electric bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan at 107 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour kada buwan. Samantala, PNP wala pang lead sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Inamin ng Philippine National Police hanggang sa ngayon ay wala pa silang malinaw na impormasyon kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pa ring formal na koordinasyong natatanggap ang pulisya mula sa mga kinaukulan kaugnay ng iniulat na warrant of arrest laban sa senador. Una nang lumutang impormasyon matapos ang pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may inilabas na umunong warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bato. Una na ring ibinunyag ni Justice Secretary at New Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng kopya ng warrant of arrest de la Rosa. Iginit naman ni Nartates na handa ang buong hanay ng pambansang pulisya sa kasakali na kailangan ng ipatupad ang anumang legal na aksyon kapag dumating na ang opisyal na dokumento. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. At Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, magsasampa na ang Department of Justice o DOJ ng 2 kidnapping case laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 20 iba pang individual. Kaugnay naman po sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa DOJ, nakakita sila ng prima facie evidence o sapat na ebidensya para maiuwi sa conviction ang pagsasampa ng 10 counts of kidnapping with homicide laban kay Ang at 22 iba pa na karamihan ay mga pulis.
Bukod dito, sasampahan din ng DOJ si Ang at ang siyam na iba pa ng 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Si Ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabungero at una nang itinanggi ng negosyante ang mga aligasyon laban sa kanya. DOJ naman or DOJ resolution sa kaso naman ng mga nawawalang sabungero tinuligsa. Kampo ni Atong Ang maghahain naman ng motion for reconsideration. Gina Mapes sa report. Pumalag ang kapo ng gaming tycoon na si Charlie Atong Ang sa pinalabas na ruling ng DOJ Panel of Prosecutors na nagsusulong ng kaso sa korte laban kay Ang. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, ang counsel ni Ang hindi patas at depektibo ang resolusyon ng prosecutors kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sinabi ni Villarreal na maghahain sila ng motion for reconsideration upang himukin ang DOJ panel na muling pag-aralan ang naging resolusyon. Naniniwala ang abogado na naging bias ang panel. Batbat ng inconsistencies ang ruling lalo na at ibinatay lamang sa testimonya ng nag-iisang testigo na si Dondon Patidongan na sira na rin anya ang kredibilidad. Dapat anya ay binalik ng DOJ ang kaso sa PNP-CIDG upang muling isalang sa investigasyon ang pagkawala ng mga sabungero. Nakalulungkot anya at nagpadala ang DOJ sa dubious witness na nagpanggap na crusader upang iligtas ang sarili, gayong maliwanag anya na si Dondon Patidongan kasama ang ilang respondent sa kaso na dumudukot at pumapatay sa mga biktima. Tiniyak ng abogado na patutunayan nila na mali at gawa-gawa lamang ang mga testimonya ng naturang testigo. Sa resolusyon ng Panel of Prosecutors, inirekomenda ang paghahain ng mga kasong kriminal laban kay Ang sa pagkawala at pagkamatay ng mga sabungero. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Thank you, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Pumalo sa 648 ang naitalang bagong kaso ng dengue sa Quezon City mula November 17 hanggang December 4. Nakapagtala rin ng 4 na nasawi bunsod ng dengue sa naturang mga petsa. 3 sa 4 na nasawi ay lalaki at 1 ay babae na may edad 5 hanggang 21 taon. Sa datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division, patuloy na lumalampas ang kaso ng dengue sa epidemic threshold mula morbidity weeks na 40 hanggang 47 o mula September 28 hanggang November 16. Sa 648 na bagong kaso, 57% o 368 ang lalaki at 43% o 280 ang babae. 50% naman sa mga pasyente ay may edad 5 hanggang 17. Pinakamataas na kaso ng dengue ay naitala sa Barangay Payatas na mayroong 57 na sinundan ng Batasan Hills sa may 48 at Commonwealth na may 30. Foreign exchange rates. Oy, dahil malapit ng Pasko, baka magpapapalit sila, Darlene, ng dollar at iba pang currencies. Narito po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 3 centavos. Nasa 68 pesos and 70 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 66 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Rial ay nasa 15 pesos and 73, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi December 9. 22, 47, 26, 29, 36, at 8. May papremyo naman ito na 49,500,000 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 9, 34, 32, 1, 42, at 30. Kung saan naabot sa 42,781,444 pesos and 20 centavos ang jackpot prize. Wala namang nanalo sa nasabing mga bola.
Ako po si Joanna Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Joanna Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, bird flu maaring magresulta sa isang pandemya na mas malala pa kaysa sa COVID-19. Ayon po yan sa isang foundation sa France. Detalye hatid sa atin ni Rose May Miranda. Posibleng humantong sa isang pandemic na mas malala kumpara sa COVID-19, ang bird flu virus na kumakalat sa mga ligaw na ibon, manok at mamal kung ito ay mag-mutate at makahawa sa pagitan ng mga tao. Ang highly pathogenic avian influenza na karaniwang tinatawag na bird flu ay nagbunsod ng milyon-milyong pagkatay sa mga ibon sa nakalipas na ilang taon na nakaapekto sa mga supply ng pagkain at nagpataas ng mga presyo. Sinabi ni Mary Ann Ramez-Walty, Medical Director sa Respiratory Infection Center ng Institute Pasteur, na may mga antibody ang mga tao laban sa karaniwang H1 at H3 seasonal flu, ngunit wala naman itong panlaban pagdating sa H5 bird flu na nakakaapekto sa mga ibon at mamal. Hindi tulad ng COVID-19 na pangunahing nakakaapekto sa mga vulnerable human, ang mga flu virus ay maaari rin anyang kumitil ng buhay ng mga health individual, kabilang ang mga bata. Maraming kaso ng mga taong nahawaan ng H5 bird flu virus sa mga nakalipas na taon, kabilang ang H5N1 na kasalukuyang kumakalat sa mga manok at dairy cow sa United States, ngunit madalas itong nangyayari kung may close contact sa mga infected na hayop. Sa pinakahuling report ito sa bird flu, hinihayag ng World Health Organization na mayroong halos 1,000 outbreak sa mga tao sa pagitan ng 2003 at 2025, pangunahin sa mga bansang Egypt, Indonesia at Vietnam kung saan 48% ang nasawi. Gayunpaman, sinabi ni Gregorio Torres, head ng Science Department sa World Organization for Animal Health, na nananatiling mababa ang panganib na magkaroon ng human pandemic. Tiniyak din ni Ramez-Walty na kung mag-mutate ang bird flu para maipasa sa pagitan ng mga tao, masanda ang mundo kaysa noong bago ang COVID-19 pandemic. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong Lifestyle News, sa Belen Team 2025 Christmas Stomp inilabas na ng PhilPost. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Ipinasilip na ng Philippine Postal Corporation ng PhilPost ang kanilang 2025 Christmas stamp na nagtatampok sa kapanganakan ni Jesucristo sa Belen at nagpaparangal sa pananampalataya at tradisyon ng mga Pilipino. Idinisenyo ng PhilPost in-house graphic artist na si Eunice Dabu, ang selyo ay nagpapakita ng Belen ang tradisyonal na representasyon ng Filipino nativity. Makikita rito si Maria, Joseph at ang sanggol na si Jesus, kasama ang 3 wise men sa sabsaban at maging ang North Star na gumabay sa kanila patungo dito. Ayon naman kay Postmaster General Maximo Santamaria III, ang nativity stamp ay parangal ng PhilPost sa malalim na pananampalatayang Kristiyano ng bansa at naglalayong ipaalala sa bawat Pilipino ang mensahe ng pag-asa, pagpapakumbaba at pagmamahal na dulot ng Pasko. Aniyang selyong ito ay higit pa sa isang pagdiriwang ng pananampalataya, kundi isang paanyaya na muling pasiglahin ng pagkakaisa, debosyon at pakikiramay sa pinakamasayang panahon ng taon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa na-release ng ABBA ang awitin na ito at kinilala bilang most popular singles. Ano ang kantang ito? Kantahin ito mamaya ni Darlene, ha? Ano ito? Sige. Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, December 10 taong 1975, nirelease ng Swedish pop group na ABBA ang awiting Fernando. Ang Fernando ay isinulat ng mga miyembro ng grupo na sina Benny Andersson at Jor Ulvares kasama ang kanilang manager na si Stickan Andersson. May working title noon ang awiting na Tango, ngunit habang tinatapos ito ay napalitan ng titulo at nirelease sa ilalim ng Polar Music
na naging bahagi ng Free the Anthem album ng grupo. Naging inspirasyon sa pagbuo ng titulo ng awiting Fernando ang pangalan ng bartender na nagtatrabaho sa club sa Stockholm, Sweden, kung saan madalas magpunta ang ABBA. Noong 1978, muling nirecord ng grupo ang kanta na may English lyrics version na inilabas naman noong March 12 ng taon na yon. Ang English version ng Fernando ay kinilala bilang isa sa best-selling hits of all time at isa sa 40 awitin lamang na bumenta ng 10 milyong physical copies worldwide. Ang kanta ay kinikilala bilang most popular singles ng ABBA na bumenta rin ng higit 6 na milyong kopya sa unang taon pa lamang nang nirelease ito. Ang awiting Fernando ay isinama rin sa compilation album ng grupo na Greatest Hits ABBA Album at sa ABBA Gold Album na nilabas naman noong September 1992. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, Christmas tree ng isang hotel sa England gawa sa mga lobo. Ano kaya ang detalye ng balitang kakaiba na yan? Alamin natin kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning, at isa pang good morning. Darlene and Albert, sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Ako ay may lobo, pero Christmas tree to. Wow. Doon pala yun. Kaliwat ka ng Christmas lighting ceremony na ang isinasagawa ngayon, Darlene, sa iba't ibang panig ng mundo. Pero kung kadalasan, pangkaraniwang Christmas tree lamang na nilagyan ng iba't ibang dekorasyon ang inilawan, iba ninyo ang isang hotel sa England na nilagyan ng twist ang kanilang Christmas tree. Ang Christmas tree ng Moore Hall Hotel and Spa sa Sutton Coldfield, Birmingham ay may taas na 25 foot at gawa sa mahigit 100,000 na lobo. Ang mga lobo na may iba't ibang size at kulay green, red at gold ang ginamit ng hotel para magbukang totoo ang kanilang Christmas tree. Christmas colors talaga. Nilagyan din nila ito ng, ayan, nakikita nyo sa ating Facebook Live. Oh, nilagyan din nila ito ng transparent dome upang hindi ito liparin ng hangin. Okay naman pala. Pero hindi lang pala ito basta dekorasyon dahil binuo ito ni Naomi Spencer, isang balloon artist at proprietor ng balloon color blending para makakalap ng pondo para sa isang charity. Oh, maganda naman pala. May dahilan pala. Kuha nito, advokasya niya, ano? Pero kasi ang lalo yung balon na may mga nakakasunog ba yan? Kaya siguro sa labas din nila nilagay. Oo, yung gas sa loob ng balon. Oo. Kaya tsaka yung yung sa environment, 'di ba? Yung pagkatapos gamitin yung Christmas tree, sana maayos yung disposal, no? Yung pagtatapon ng mga balloon na 'yan kasi 100,000 pieces, tama ba? Kadami nun. Pero siguro hindi naman yan yung lumilipad na balloon. Kasi yung problema dito nga, yung pagkatapos ng Pasko na ito, hindi mo na mag-alangan namang correct, alangan maitabi mo pa yan. Siguro pamimigay na sa mga bata. Kasi alam ko doon sa charity na doon sa fundraising nila, bawat lobo, Doc Justin, pwede mong, kumbaga parang pwede mong bilhin. Yun, maganda. Yun. Hindi naman pala siya kakalat-kalat pa. Alright. Okay. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Yan, out na ko. At yan po ang ating balitang kakaiba. Hatid po sa atin ni Doc Justin. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna, Albert, ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng umaga. Sa opinion mo, opinion ko. Maganda ang topic natin. Ito yung hindi na mawala-wala sa ating pong politika, no? Kumbaga nakapako na. At ang tanong dyan ay mawawala pa ba? Pero ito po ang ating question ngayong araw po ng Wednesday. Tuluyan na bang magiging batas ang anti-dynasty bill sa ilalim po ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.?
So alamin natin mga kanyusik, ano ba ang inyong opinion sa ating pong talakayan ngayong araw po ng Wednesday. Mamaya po hihimay-himayin natin kung bakit yan ang ating pong pag-uusapan. Pero sa mga gusto na pong magbigay ng kanilang opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 o kaya ay maaari po kayo iwan ng inyong opinion sa comment section po ng ating Facebook Live at YouTube channel. Kasi hindi naman talaga dapat. Naku, hindi na nakapagpigil. Hindi na nakapagpigil sa Doc Justin. Wait lang. Nanggigigil eh. Wait lang. Wait lang, Doc Justin. Paawat ka. Excited eh. Gilaitin naman talaga yung political dynasty. Anyway, sige. Ayan mga kanyusik, inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, December 10, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Merry Christmas from Counting the days before Christmas happiness, mayroon na lamang po tayong 15 days bago ang Kapaskuhan. This Christmas countdown is brought to you by Election College of Technical Education. Sa election, trabaho ang maghahanap sa iyo. Yung mga Santa natin parang din nakabot ng Pasko. Nabiliokan lang siguro. Mga kanyusik, ang ating po oras 7:10 ng umaga.